Malinaw po na iligal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na Buong buhay namin for 20 years na sa kalye. Nagtatanong lang si Ka Eric. Hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon nagtatanong lang siya. Kulong agad. Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Ito na, nataranta na, nagpanik na ang mga kongresista na nag-contempt kay Ka Eric at kay Dr. Badoy dahil hindi umano nirespeto ang kanilang karapatang pantao at malinaw na may paglabag umano ayon kay Attorney Harry Roque ang ginawa ng House of Representatives, itong Committee on Franchise na supposed to be, mga kababayan po natin, ay dapat sana nila ipaliwanag kung totoo nga ba ang 1.8 billion travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi dapat pilitin ang isang tao na i-reveal umano ang source dahil ito karapatan at ito nga nakasulat sa batas at inaprobahan ng House of Representatives. Itong sutulo nga, mga kababayan po natin. Ngayon, dahil hindi nila pinagbigyan ng kahilingan ni Ka Eric at ni Dr. Badoy na palayain sila, ay nagpasaklulo na nga ang pamilya ni Ka Eric at ni Dr. Badoy sa ating Korte Suprema. Naku po, mga kababayan po natin, matinding laban ito at nagsisimula pa lang. At itong abogado ng ni Dr. Loren at ni Ka Eric ay dapat umano ay mapariles sila bago pa man ang December 15. Ako po, pakinggan natin, mga kababayan po natin, ang naging interview ng asawa ni Ka Eric at ni Dr. Badoy. Kasama na rin itong si Attorney Harry Roque. Isang hapon, nagpasaklolo na ang mga asawa nila Badoy at Celis sa Korte Suprema para sa kanilang agarang paglaya mula sa house detention. Kasama ang abogado na si dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque, naghain ng mga ito ng habeas corpus as certiorari para ideklarang walang legal na basehan ang house detention at mayroong grave abuse of discretion. Matatanda na pinakontempt ng mga kongresista si Ka Eric at dinetain sa loob ng House of Representatives matapos itong tumangging pangalanan ng kanyang source sa 1.8 billion na travel expense daw ni House Speaker Martin Romualdez, habang si Badoy ay kinontempt dahil sa naging sagot nito sa advertisement ng programang Laban Kasamang Bayan. Para sa kampo, iligal ang naturang house detention. malinaw po na iligal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag na ibunyag ang source niya dahil nga po sa Sotolo, at dapat po bago magpakulong, binibigyan mo na ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. So ito na nga, mga kababayan po natin. At ayon sa asawa ni Ka Eric ay 20 years umano sila na lumaban sa ating gobyerno at pumanig dito sa rebuilding grupo, itong komunistang grupo, mga kaliwang grupo sa ating bansa. Ngayong nagbalik loob na sila para tulungan ang ating gobyerno dahil na-realize nila na mali pala ang kanilang pinaglalaban, at dahil sa tulungan ng NTF-ELCAC ay nabuhayan sila, nagising sila na mali ang kanilang pinaglalaban. Ngayon pinagbigyan sila ng pagkakataon ng isiminay na tulungan ang ating gobyerno para puksain itong grupong komunista, itong grupong rebelde, itong makakaliwang grupo na ngayon ay may ilan-ilan na nakapwesto sa House of Representatives. Aba, sila naman ang ginigipit ngayon, mga kababayan po natin. Tandaan po natin, nagbalik loob ito dahil maganda na ang ating gobyerno, tumutulong na sa mga dating rebelde na magbagong buhay. Aba, ngayong sa administrasyon ni Marcos at sa pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez sa House of Representatives, ay tila ba kontrolado na ng makakaliwang grupo ang ating gobyerno. At yan ang hindi matanggap ng asawa ni Ka Eric na naging rebelde ng 20 years. Nagbalik loob para tulungan ang ating gobyerno na tapusin ang insurgency sa ating bansa. Pero sila ngayon ang ginigipit. Kaya ang tanong nila, nasaan nga ba ang hustisya at bakit hindi binibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag ang kanyang asawa at si Dr. Badoy. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso. Tunay po na meron silang kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. 20 years kaming nasa kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na
ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Ka Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa namin lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Ka Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice doon? So ang ganda ng sinabi ng asawa ni Ka Eric, mga kababayan po natin. 20 years sila nakikipaglaban sa ating gobyerno, nagmamarcha, sinusunog ang ilang mga replika ng Pangulo ng ating bansa, hindi sila kinukulong. Sumisigaw, sinisira ng ating gobyerno, hindi sila kinulong. Pero ngayon na bumalik loob sila, tsaka pa sila kinulong. So mukhang hindi talaga katanggap-tanggap para sa isang dating rebelde na bumalik sa ating gobyerno na iniisip na maayos na ang ating gobyerno, patas at talagang may pagrerespeto sa karapatang pantao. Pero ang nangyayari umano sa House of Representatives, wala po sa ginawang pagdinig sa House of Representatives sa Committee on Franchise. Talagang ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para gipitin itong si Ka Eric at si Dr. Loren Badoy at itong Isiminay News para sa isang tao na may gustong sirain at walang iba, mga kababayan po natin. Siya ang namumuno ngayon sa House of Representatives. So mukhang iba na ngayon ang takbo ng ating gobyerno. So bawal magtanong, bawal magbatikos, kasi kung magbatikos ka, magtanong ka, kasalanan mo. Sinasabi, inaatake mo ang House of Representatives. Magtatanong ka lang. So ganoon na sila kasensitibo, mga kababayan po natin. Na mapakinggan kaming wala silang ginawang masama as far as yung ating batas is concerned. Naniniwala naman ng mga petitioner na agad na aaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang apila. Gusto ng mga asawa nila Badoy at Celis na magkasama mga ito bago ang Pasko. Sa kanilang petisyon, gusto nilang makalabas ng house detention ang dalawa bago o sa December 15. So ayos yan, mga kababayan po natin, December 15 o bago po maganap ang Pasko. So sana makakalabas sila at pagbigyan sila ng kanilang kahilingan mula sa Korte Suprema. Kasi alam po natin na kinansila or hindi nila inaproba ang request ni Ka Eric at ni Dr. Badoy na palayain sana sila. Hindi nila tinanggap. Na nag-file kami, naglagay po sila ng rush na annotation. Kasi habeas corpus po, pinaka mataas na prioridad ng hukuman. Dahil ang habeas corpus, matagal na pong sandata yan para pangalagaan ang kalayaan ng mga mamamayan. So naniniwala po kami na didinggin kaagad ng Korte Suprema to dahil ito nga po ang pinakamataas na prioridad sa ating hukuman. In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito. Siyempre, ang ina ni Ka Eric ay noon tang Martes hanggang ngayon na umiiyak umagat hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Pamilya, kailangan makasama namin yung aming asawa. Sana mapakinggan kami ng Supreme Court na medyo agabyado sila sa nangyari sa kanila. So hopefully they will rule in our favor. Samantala, binaliwala naman ng asawa ni Celis ang mga kritisismo sa ginagawang hunger strike ng kanyang asawa habang nakakulong sa pasilidad ng Kamara. So grabe mga kababayan po natin. Ang taong nagsasakripisyo ngayon nagtsatsaga sa kanyang pinaglalaban, nag-hunger strike para mapatunayan na mayroon silang pinaglalaban at hindi makatao, illegal ang pagdetain sa kanila. Siya pa yung binabatikos, mga kababayan po natin. Ang mga bumabatikos, ito masasabi natin na walang puso, walang awa, at baka pera-pera lang ang nangyayari. Kaya binabatikos nila ito ang ginagawa ni Ka Eric at ni Dr. Loren. So alam po natin yung mga kababayan po natin. Bakit babatikusin mo ang isang tao na nagsasakripisyo na hindi kumain para lang sa kanyang kalayaan at para mapatunayan na tama ang kanyang pinaglalaban. May sarili-sarili po tayong opinion, mga kababayan po natin, patungkol sa issue ng Isiminay. Pero ang pagpapakulong, malinaw po, mga kababayan po natin, na ito ay isang paglabag sa karapatang pantao na hindi binigyan ng pagkakataon ng tao na magpaliwanag at depensahan ang kanyang sarili.
lalong-lalo na hindi nirespeto ang karapatan ng isang mamamahayag umano na ingatan at proteksyonan ang kanyang source sa katanungan na 1.8 billion na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya sana po ay mapagbigyan ang kahilingan ni Ka-Eric and ni Dr. Loren at ang kanyang pamilya at ang kanyang abogado dito sa Supreme Court na palayain sila bago pa man December 15. At ano ngayon ang kahihinatnan na dala nito sa House of Representatives na nakita natin kahapon, mga kababayan po natin, na nagpapanik sila, nagtatanong sila kung tuloy na ba itong pag-file ng kampo ni Ka-Eric at Dr. Loren ng habeas corpus sa Korte Suprema. Bakit sila natatakot? Bakit sila kinakabahan? Yan ay ating malalaman sa mga susunod pa nating update, mga kababayan. Hanggang sa muli, kababayan Barrel PH, paalam.